Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Micah Desalanyasin. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin it is about Eric Erickson's psychosocial stages of development. So, thank you so much for waiting and I'm very sorry guys, na hospital kasi yung kapatid ko. So, very late na akong naka-upload ng mga post ko. But then again, I will make it up to you and I will post a lot this week. So, inshallah, ma-post ko na yun siya. So without further ado, let's now proceed on our first slide. So, Eric Erikson, psychosocial theory, ito yung learning objectives natin or ito yung matututunan natin after nyong makinig sa discussion ko for today or tonight or tomorrow. Ewan ko kung kailan ko to ma-post. Unang-una sa lahat, madedescribe nyo kung sino si Eric Erikson at saka kung ano yung psychosocial theory niya. Pangalawa, may identify nyo yung 8 psychosocial stages of development. Pangatlo is may explain nyo yung psychosocial crisis in each stage at saka ma-apply nyo rin yung Erickson's theory to real life situation at social work practice. So kung gusto mong matuto, please stay and listen para mas marami kang matutunan for today. So first of all, who is Eric Erikson? So, sino nga ba si Eric Erikson? Si Eric Erikson daw, isa siyang German-American developmental psychologist and psychoanalyst. So, isa siyang German-American. Focus niya talaga is psychologist and also psychoanalyst. Pinanganak siya noong June 15, 1902. In-expand niya yung Freud's theory by emphasizing siya daw yung nag-expand ng theory ni Simon Freud ha. Kung hindi nyo pa napakinggan yung discussion ko about Simon Freud, I think meron na siya sa TikTok ko and on my YT, please listen to that para na din may idea kayo kung ano nga ba yung theory ni Freud. By emphasizing or in-emphasize daw ni Eric Erikson yung social at emotional development instead of focusing mainly on sexuality. Ito kasi, kay Freud kasi, more on sexuality kasi yung mini niya dito. Ito yung mga oral, anal, latency, phallic, genital, yun yung fino-focus ni Freud. Yung kay Eric Erikson kasi, ang fino-focus niya talaga is about social and emotional development ng isang bata. So, about bata pa din yung pinag-uusapan natin. Believe that development continues or pinapiniwalaan daw ni Eric Erikson na yung development daw is nagko-continue or tuloy-tuloy na yan throughout the entire lifespan or hanggang mamatay yung isang tao. So sige, para mas maintindihan natin, punta tayo dito. What is psychosocial development? So ano nga ba yung tinatawag nating psychosocial development? Psychosocial development daw is a process or is the process, isang proseso Isang proseso? Isang proseso ng pag-develop ng one's personality or yung personality ng isang tao, yung identity, kung sino nga ba yung isang tao, emotions, ano nga ba yung nararamdaman or emotion ng isang tao, at saka yung relationship through interaction with society or yung relationship niya kung paano nga ba siya nakikihalubilo sa society or sa community. Erikson believed that or pinapaniwalaan daw ni Erikson na number one, development occurs from infancy to old age or yung development daw is nangyayari sa infancy pa lang hanggang pagtanda. Number two is every stage, nakalimutan ko pala yung pen. So, number two naman daw is every stage presents a psychosocial crisis or yung mga stage daw is nagkakaroon siya ng psychosocial crisis or conflict or hindi pagkakaunawaan or crisis talaga. Number three is successfully resolving each crisis leads to healthy personality development and vice versa. So kapag naging successful daw yung pag-resolve or yung pagresolba mo sa mga crisis ng each stages, magiging or magli-lead daw ito sa healthy personality development ng isang tao at vice versa or um, magbalik na rin mo man. So, okay na. I think we can proceed now. Key concept. So, ito yung mga kailangan yung tandaan sa
theory ni Erik Erikson. So, ano nga ba yung tinatawag nating psychosocial crisis? Psychosocial crisis daw is yan yung challenge or yung conflict na pwedeng or dapat na maresolba during each stage or yan yung mga kailangan nating i-resolve para sa each stage is makadevelop tayo ng healthy development. Virtue naman is pag nakita nyo yung virtue, always na yan positive quality yan or magandang katangian gained or nakukuha after kapag katapos masukses or maging successful yung pagresolba sa crisis. Sige lang, madidiscuss din natin yan kung ano yung mga crisis. Maladoption naman is nangyayari daw yan kapag merong too much or sobra-sobrang one extreme. Kapag sobrang-sobra is nagkakaroon ng maladoption. Kaya nga sabi ni Catriona, too much is not good. Okay? Dito naman tayo sa malignancy. Malignancy, nangyayari yan siya kapag merong too little of the positive quality. Meaning, dito sa maladaptation, kapag super duper too much or super too much. Itong malignancy naman, nangyayari lang siya kapag sobrang liit naman ng positive quality na meron ang isang bata. So, para mas maintindihan natin, punta tayo dito sa baba. So, eto yung kabuuhan ng pag-uusapan natin for today. Stage 1, birth meaning 0 to 1 years old pa yan. Ang psychosocial crisis niya is trust versus mistrust. Stage 2, 1 to 3 years old, autonomy versus shame and doubt. Stage 3, 3 to 6 years old, initiative versus guilt. Stage 4 naman, 6 to 12 years old, industry versus inferiority. Stage 5 naman, 12 to 18 years old, identity versus role confusion. Stage 6, young adulthood, intimacy versus isolation. Stage 7, middle adulthood, generativity versus stagnation. Stage 8, integrity versus despair. So, hanggang stage 8 lang po tayo. So, para mas maintindihan natin, punta tayo sa baba. So, dito sa stage 1, meron tayong tinatawag na trust versus mistrust. So, dito daw is birth to 1 years old or 0 to 1 years old pa lang yung isang bata. Ang developmental task niya is yung bata daw or yung infant, so ikaririga, learns or natututunan niya whether the world is safe and caregiver are reliable. So, eto, since nga kapag umiiyak yung isang bata, kapag pinadede mo siya or pinakain mo siya or pinainom, matututunan niya na, okay, pwede kong pagkatiwalaan yung nag-aalaga sa akin or yung world is safe kasi nga, kapag umiiyak ako is may naibibigay, may nag-aalaga, so reliable yung caregiver niya at safe din yung environment or yung world na kinalalagyan niya. Number 3 naman, if successfully resolved, kapag na-resolve daw siya, meaning makaka-develop siya ng tiwala or trust at saka hope na may pag-asa pa talaga or maraming pag-asa in life. Kapag hindi naman, hindi na-resolve or hindi nagkaroon siya ng mistrust, magkakaroon siya ng fear or takot, insecurity or insecure siya, hindi siya secured sa sarili niya at saka mistrust or hindi pagtitiwala. Example, dito may example din, a baby whose needs are consistently met learns to trust others. So, kung bata daw is yung mga pangangailangan niya is nakukuha niya, matututunan niya na pwede pala siyang magtiwala sa iba. And kapag hindi naman, kapag kabaliktaran niyan, meaning kapag hindi, is matututunan niya na hindi talaga pwedeng magtiwala sa iba, so makakakuha siya ng mistrust. So, yun lang naman yung nasa stage 1. Dito naman tayo sa stage 2. Stage 2 is autonomy versus shame and doubt. Dito sa stage 2, ang edad niya is 1 to 3 years old. Ang developmental task niya is nakaka-develop or nakakakuha daw siya ng independence, meaning na siya, parang malaya siya mag-isa or kaya niyang mag-isa and self-control, meaning nakokontrol niya yung sarili niya. Success, kapag nag-success,
Yung autonomy versus shame and doubt, meaning makakagain siya ng confidence or magtitiwala siya sa sarili niya. Independence, kaya niyang mag-isa, kaya niyang gawin lahat kahit siya lang mag-isa. Kapag hindi naman daw nag-success yung meaning kapag hindi daw nag-success yung stage 2, eto is nandito yan sa autonomy. Kapag hindi nag-success yung stage 2, magkaka-gain siya or magiging mahiyain siya or makaka-gain siya ng doubt, meaning pagdududa sa sarili niya, pagdududa sa mga tao or pagkahiya, ganyan. Example, a toddler learns to dress independently with encouragement. So, yung toddler daw or yung maliit na bata, kapag tinuturuan mo yan siyang magdamit or kapag tinuruan mo siyang magdamit and then natuto siya, meaning masasabi niya na, okay, magaling na ako, so kaya ko nang dumamit, kaya ko nang gawin lahat, kaya ko nang ganito, ganyan. Kasi nga, nagiging independent na siya kapag ini-encourage mo din na, okay, magdamit ka na, okay na yung damit mo, maganda yung damit mo, very good. Nalagay mo sa tsinelas mo yung tamang arrangement ng paa, ganyan. So, dito naman tayo sa stage 3. Stage 3, ang tinatawag nating stage 3 is initiative versus guilt. Initiative versus guilt is 3 to 6 years old. Ang developmental task naman niya is nagtitake ng initiative, meaning nagkukusya siyang maglaro or nagkukusa siya ba, yun yung initiative. Through pakikipaglaro, nag explore din daw siya at saka nagtatanong-tanong. Kumbaga, curious yung bata. Kapag nag-success daw, yung stage 3, makaka-gain siya ng leadership or marunong siyang maging leader. At saka magiging confident siya sa sarili niya kasi siya yung nag initiative, siya yung gumagawa ng paraan kung ano nga ba yung kailangan niyang gawin. Kapag hindi naman daw nag-succeed, meaning makaka-gain siya or makakakuha siya ng guilt or magiging guilty siya or matatakot siyang sumubok ng mga bagong bagay kasi nga hindi siya nag initiative, meaning guilt. And then etong confidence naman, initiative kasi nga leadership. And itong guilt versus fear of trying new things is matatakot siyang sumubok ng mga bagay na hindi niya alam. Example niyan is a child enjoys pretending to be a doctor or teacher during play. So initiative versus guilt is yung bata daw is nag-enjoy siya na kunyaring doktor or teacher kapag naglalaro sila. So meaning, positive 'to kasi naka-gain siya ng initiative and parang sinasabi na din ng bata na alam na niya yung gagawin niya. So, dito naman tayo sa stage 4. Stage 4, industry versus inferiority. Age niya or edad niya is 6 to 12 years old. Ang developmental task niya or ang made-develop niya is yung competence, yung kakayahan niya na gawin or gumawa through school or sa paaralan, sports, sa mga sports niya, social activities. Kapag nag-success daw ito, makakagain siya ng competence, tiwala niya sa sarili niya at confidence. Same lang yan. Failure kapag hindi naman daw nag-success yung stage 4, ito is industry yan. Kapag hindi naman daw nag-success, meaning feeling inferior, low self-esteem. Kapag ano niyan is parang mafe-feel daw niya na wala siyang kwenta or wala siyang masyadong ambag or parang hindi siya maniniwala sa sarili niya kapag hindi nag-success yung stage 4. Example, a student feels proud after completing a school project successfully. Ito kasali to siya sa industry kasi yung bata daw is naging proud siya sa sarili niya after niyang matapos yung school project nila ng maayos. Yun lang naman ang stage 4. Stage 5 naman is identity versus rule confusion. Identity versus rule confusion, yan yung 12 to 18 years old. Ang developmental task niya is makaka-develop daw siya or magkakaroon daw siya ng clear sense of self or makaka-gain siya ng parang um, clear sense of self, parang alam niya or makikilala niya yung sarili niya in a way na kilalang-kilala niya yung sarili niya kasi nga makaka-develop siya ng pagkatao niya. Questions adolescents often ask. So, eto daw yung palaging tinatanong ng mga kabataan. So, who am I? Sino ba talaga ako? What do I believe? Ano ba talaga yung pinaniniwalaan ko?
what career do I want? Ano ba yung career na gusto kong i-pursue? Kapag nag-success daw yun, magkakaroon siya ng strong identity, meaning strong yung tiwala niya sa sarili niya, kung sino siya, anong kaya niyang gawin. Fidelity meaning loyal siya or faithful siya sa mga values niya or sa pinaglalaban niya. Kapag hindi naman daw nag-success, etong success meaning identity, makakagain siya ng identity. Kapag hindi naman daw nag-success, magkakaroon siya ng rule confusion. Kumbaga, sino ba talaga ako? Ano ba talaga yung purpose ko in life? Like, ano ba yung gusto kong gawin? Hindi ko alam, ganyan. So, rule confusion is malilito siya kung ano ba talaga yung plano niya, ano ba talaga yung gusto niyang gawin. Uncertainty about the future or hindi pa talaga niya sure kung ano ba talaga yung mangyayari sa future. So, yun, ang stage 5. Stage 6 naman is intimacy versus isolation. Intimacy versus isolation meaning yung edad niya is young adult na siya, so 18 to 40 years old. Yan yung intimacy versus isolation. Developmental task niya is makakabuild siya ng close at healthy na relationship kasi more like mature type of thing na ang intimacy, 'di ba? Kasi 18 to 40 years old. Success indicator, kapag nag-success yung stage 4, makaka-develop daw siya ng love or yung pagmamahal at saka yung commitment, yung parang ready na siyang mag-commit, mag-aasawa na siya kapag guy, and then papayag siyang magpakasal kapag girl. So, yun. Failure naman, kapag hindi daw na-achieve yung stage 4, loneliness, magiging hindi siya masaya at social isolation. Ayaw niyang makihalubilo. Ito yung sinasabi nating social isolation. Basta yung success, positive, failure, negative. So, success, failure yon. Example, forming healthy relationship or romantic relationship. So, ito yung sinasabi ko na sa stage 6, dito tayo nakaka-form or nakakagawa ng healthy friendship or a romantic relationship sa isang tao. So, next naman is stage 7. So, sa stage 7, generativity versus stagnation. Dito naman middle adulthood, meaning 40 to 65 years old ang edad nila. Ang developmental task is nakaka-contribute sila sa society or sa komunidad at support future generation. So, ito yung sinasabi nila na ang focus na lang nila is makatulong sa other generation. Kapag nakita nyo yung support future generation, automatic generativity na yan, stage 7. Kasi ang gusto lang naman ng middle adulthood is makakontribute sa kung anong ikabubuti ng ekonomiya at kung anong kaya nilang itulong on their own. Success, kapag nag-success daw yung stage 7, magkakaroon siya ng care, yung wisdom niya is care, productivity, care is halaga sa future generation. Productivity is productive siya na tumulong sa mga nangangailangan, especially yung mga younger generation. Failure naman kapag hindi daw nag-success, magiging feel niya daw is unproductive, yung parang wala siyang ginagawa, self-centeredness is parang, ay, ako na lang talagang makakagawa nito. Yun yung tinatawag nating stagnation. Parang ayaw niyang gumawa yung iba, siya na lang, siya na lang, siya na lang. Generativity naman, sinishare na yung knowledge niya sa ibang mga uh, estudyante para na din matulungan niya sila. So, example is raising children or yung pagpapalaki ng mga bata. Pag mini-mentor mo yung younger people, gaya ng ginagawa ko, community service daw at saka yung pagbo-volunteer. Yun yung sa generativity. Next naman is integrity versus despair. Ito yung pagmatanda na talaga kasi ang edad niya is 65 to above, beyond na yan. Developmental task or developmental task nila is nagre-reflect daw sila on one's life kung um, nag na-use ba nila yung buhay nila ng maayos or ganito ganyan. So yun, nagre-reflect sila sa past life nila or sa buhay nila kung okay ba or not. So, kapag nag-success daw yung stage 8, makaka-gain sila ng wisdom. Kumbaga, marami silang masasabi sa mga future generation na pwedeng makatulong sa kanila and also acceptance. Kumbaga, tanggap na nila na matanda na sila, so okay na sila and kontento na sila sa buhay nila. So, yun yung tinatawag nating acceptance. Failure naman kapag hindi daw nag-succeed yung stage 8, magkakaroon siya ng regret or yung pagsisisi, like nagsisisi siya na hindi niya 'to nagawa, nagsisisi siya na ganito yung nangyari, ganito yung naging desisyon niya, and also despair. Kumbaga,
hindi niya gusto yung mga pangyayari, so nagluluksa siya. Fear of death is takot siyang mamatay. Kasi nga 65 years above is usually prone na yan siya ng death. Example naman, an older adult feels proud of a meaningful life despite its challenges. So, ito din yung sinasabi niya na yung mga matatanda daw is magiging proud siya sa sarili niya kapag parang feeling niya nakabuo siya ng meaningful na life kahit na maraming challenges sa buhay. So, etong ano to is nasa integrity to. Pag success, integrity, failure, nasa despair. Meaning, ng example is kapag meaningful yung life ng isang matanda is parang naglo-look back siya and sasabihin niya, "Ay, nabuhay ako ng mapayapa. So, okay na ako." Like, may karil ako dun, parang gano'n. Dito naman, application in social work. So, paano daw natin siya ma-apply in social work? Kasi yung theory ni Erickson is nakatutulungan niya yung social work na ma-understand yung clients or ma-understand natin yung development ng clients, kung ano ba yung kailangan nila across lifespan. Meaning, pag hanggang bata, 1 to 60 years old, yun. Identify or ma-identify din daw natin yung mga challenges or yung mga different ages. Yung mga challenges kapag matanda ka na, ma-identify daw natin. Magaguide tayo kung ano yung mga tamang edad or age appropriate na intervention na pwede natin gamitin. Makakasupport din daw ito sa healthy identity or sa pagkakakilanlan ng isang tao, sa relationship at saka resilience ng isang tao. Na lastly is mas-strengthen niya yung family at saka community support system. Example, a social worker assisting an adolescent with career planning may focus on identity versus role confusion stage by helping the client explore strength, interest, and life goals. So, yung social worker daw is may ina-assess daw siyang adolescent or bata pa yan, di ba? Like, nagdadalaga pa yan with career planning or gusto niya daw malaman kung ano yung gusto niyang maging. So, ang ifo-focus daw ng social worker is yung identity versus role confusion stage kasi nga tutulungan natin yung client na ma-explore kung saan ba siya magaling, saan ba yung gusto niya, ano ba yung mga plano niya sa buhay para mas matulungan natin siya. So, ang key takeaways lang naman dito is made-develop continuous yung throughout the lifespan yung psychosocial. Kumbaga, hanggang pagkapanganak mo, hanggang pagkamatay mo is nagde-develop yung psychosocial theory ni Erik Erikson. Every stage or every my stage daw, pinapresent niya yung psychosocial crisis, meaning yung trust versus mistrust, intimacy versus self-isolation, or para mga ganun. Successfully resolving, kapag daw successful nang na-resolve yung mga crisis, magbi-build siya ng positive qualities sa'yo. Kasi nga sabi mo, ay, nasosolve ko to. So, kaya kong gawin lahat or kaya kong masolve lahat kasi nga nasimulan ko na. So, magkakaroon ka ng hope or yung pag-asa, purpose in life, competence, kumbaga magiging competent ka in love, pagmamahal, care, at saka wisdom na ipagpatuloy pa yung mga ginagawa mong maayos. Erikson theory is widely used or yung theory daw ni Erikson is nagagamit daw talaga siya in social work para ma-understand natin yung client natin, kung paano nga ba sila nagde-develop at kung ano yung mga challenges at strength na nararanasan nila pagkapanganak nila hanggang sa pagtanda. So, here is my activity for this one. Number one, an adolescent yung adolescent daw is nagde-decide kung anong college course yung kukunin niya at kung anong future career niya. Number two, yung preschooler daw is nag enjoy siya na magkunwari to be a firefighter. Kumbaga, nagkukunyari siya na isa siyang bumbero. Number three, yung baby daw is iyak ng iyak until yung nag-aalaga sa kanya is pinadede siya or gi-comfort siya. Number four, yung older adult daw is nagre-reflect siya sa buhay niya at sa mga achievements niya. At saka number five, yung toddler is nag insist siya na siya na lang daw yung magpasubo sa sarili niya or siya na lang yung kumain mag-isa. So, I think yun lang for our discussion for today. Thank you so much for listening and I really hope na may natutunan kayo for tonight. So see you on the other side, future social workers. Bye-bye!